Oh, you want to know what Jesus wrote on the ground? That's one of the most mysterious and powerful moments in the whole Bible. And let me tell you, it's not just some random doodle. There's deep, prophetic meaning here. Jesus wrote on the ground twice. Don't miss that. The first time, he's showing humility, stooping down to our level, connecting himself to humanity, to the dust we're made from. But what did he actually write? Scripture gives us a clue in Jeremiah 17, verse 13. O Lord, the hope of Israel, all that forsake thee shall be ashamed, and they that depart from me shall be written in the earth, because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters. So, the first thing Jesus wrote was a message of judgment. He was writing out the fate of those who reject God. Their names written in the earth, in the dust, because they turned away from the source of life. That's heavy. But then, after challenging the accusers, he that is without sin among you, let him first cast a stone. He stoops down and writes again. This second writing is a picture of the new covenant. Hebrews 10, verses 16 to 17 says, This is the covenant that I will make with them after those days. Saith the Lord, I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. And their sins and iniquities will I remember no more. So the second thing Jesus wrote was a message of forgiveness. He was declaring that through him, sins are wiped away, remembered no more. So what did Jesus write? First, the curse and judgment for those who forsake God. Second, the promise of forgiveness for those who receive him. Judgment or mercy. He puts the choice right in front of us. Ito ang sinabi nila sa pagsubok sa kanya. Upang may maisumbat sila sa kanya, pero yumuko si Jesus. At gamit ang daliri niya ay sumulat sa lupa na parang hindi niya sila naririnig. Juan 8, versikulo 6. KJV. Oh, gusto mong malaman kung ano ang isinulat ni Jesus sa lupa. Iyan ang isa sa pinakamisteryoso at pinakamakapangyarihang sandali sa buong Biblia. At sabihin ko sa inyo, hindi lang yan bastang guhit. May malalim at propetikong kahulugan dito. Dalawang beses sumulat si Jesus sa lupa. Huwag palampasin yan. Sa unang pagkakataon, nagpapakita siya ng pagpapakumbaba. Yumuyuko sa ating antas, ikinakabit ang kanyang sarili sa sangkatauhan, sa alabok na pinanggalingan natin. Pero ano talaga ang isinulat niya? Nagbibigay sa atin ng pahiwatig ang banal na kasulatan sa Jeremias 17, talata 13. O Panginoon ang pag-asa ng Israel, lahat na nagtatakwil sa iyo ay mapapahiya. At ang mga lumalayo sa akin ay isusulat sa lupa, sapagkat pinabayaan nila ang Panginoon ang bukal ng buhay na tubig. Kaya ang unang isinulat ni Jesus sa isang mensahe ng patalo. Panginoon. Panginoon ang bukal ng buhay na tubig. Kaya ang unang isinulat ni Jesus ay isang mensahe ng paghatol. Isinusulat niya ang kapalaran ng mga tumatanggi sa Diyos. Ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa lupa, sa alabok, dahil sila ay lumayo sa pinagmumulan ng buhay. Mabigat iyan, ngunit pagkatapos hamunin ng mga nag-akusa ang walang kasalanan sa inyo, ang unang bumato sa kanya, yumo siya at muling sumulat ang ikalawang sulat na ito ay larawan ng bagong tipan. Sinasabi sa Hebreo 10, versikulo 16 hanggang 17. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na iyon. Sabi ng Panginoon, nilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isulat ko ang mga ito sa kanilang isipan. At ang kanilang mga kasalanan at kasamaan ay hindi ko na
Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran. Ipinahayag niya na sa pamamagitan niya ang mga kasalanan ay napapawi, hindi na maaalala. Kaya ano ang isinulat ni Jesus? Una ang sumpa at paghatol para sa mga nagtalikod sa Diyos. Pangalawang pangako ng kapatawaran para sa mga tumatanggap sa Kanya. Paghuhusga o awa, inilalagay niya ang pagpipilian sa harap mismo natin. Paki-share po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay Hari.